parking lot sa school ni Bella. So, ano siya, 7 minutes drive from our end. Ako ngayon ang susundo sa kanya. May pupuntahan na patient si Habi. Iniwan lang niya ito sasakyan sa akin para ako yung susundo kay Bella. Gamit ko ngayon na driving license dito is yung traction permit. Muna yung ini-issue nila kapag naipasa mo na yung written exam mo. So, I got my written exam last December. So, after nun, ka nila kagad ng instruction permit that you can use for 1 year. So, you have ample of time na
practical test. So, syempre, kapag bago ka pa lang na nag-drive, syempre maninibago ka kasi sa atin naman, di ba, parang hindi talaga big deal yung, yung written exam, something like that. Although, a lot of people na nag-undergo ng written exam, mas aminin natin na mas marami talaga yung mga, alam mo na, under the table. Hindi sila talaga familiar sa mga rules. So, yun. So, 2:30 now. Dito lang ako sa may parking lot. Hindi na ako pumapasok dun sa loob. Diyan is crowded na talaga yung street. Hindi kagad talaga makakalabas kagad. So, dito lang ako sa may street. Is allowed naman during dismissal time ng students. So, yun, hintayin ko lang siya. Then, after this, uwi na ng bahay. Kasi nagluto ako ng adobo for her. Uwi ako ng bahay. So, hindi ko kasi na-expect na ako rin yung susundo kasi usually kasi si Happy yung susundo after his duty. So, kapag ganyan, on call kasi siya or meron silang admin, yung lagay yung tatakbo. Right now, isa pa lang yung sasakyan namin. Naghihiraman lang. Hindi pa rin naman talaga ako lumalabas. Ewan ko, parang feeling ko, parang nawala ng confidence. Sa Pilipinas, alam nyo naman na yung mga tricycle motor, yan, bara-barang pagdadrive doon. Ang lakas ng loob ko. Nung pagdating dito, super luwag ng daan. Ewan ko ba, siguro dahil sa mga rules sa streets dito, natakot lang ako magkamali. Usually nga yung mga Pilipino dito magagat na ano pa rin sila. Alam mo yun, na-aksidente pa rin. Doon ako natatakot. Anyhow, siguro as the time goes by, matututo din ako or kasi yung loob ko. Pero kailangan ko talaga. Kapag halimbawang nag-work na ako, so kailangan talaga mag-drive kasi hindi talaga accessible dito yung mga pub ko. Yun lang hindi na-develop ng Las Vegas. So, hindi sila more on sa public transport. Usually, may mga sasakyan na talaga yung mga tao dito. Parang hindi priority ng government na magkaroon. Usually nakikita ko yung mga bus stop dito. Ang tagal-tagal nung dating ng mga bus, unlike nung nasa France ako. As in talaga every 20 minutes or every 5 minutes nung dumarating na bus, dito hindi talaga accessible. So, kailangan mo talagang matuto or lakasan ang loob mo na mag-drive. So yun, online yung pag-appointment ng practical test. So I'm planning na by Feb or March, kunin ko na kasi kailangan ko muna mag-practice kung saan yung iniikutan nung instructor, kasama yung instructor pag nag-drive ka. So, mag-iipon muna akong lakas ng loob. Yan, so waiting lang ako until mag-3:10. Pero usually bumababa na ako mga 3:08 ganyan kasi lalakarin ko papunta sa gate. So yeah, patay yung makina, bukas ang bintana kasi hindi naman na ganun kalamig ngayon dito. 50 na yung temperature, so bearable na siya. Yeah, so yan, nasa labas lang dito sa may daan. Usually kasi napupuno din to, so talagang mabilisan lang talaga. Kaya pupunta ako dito maaga pa kasi alam mo yun, parang nakapwesto na ako kasi pwede ko naman patayin yung makina kasi ayoko yung na-stress kapag dating ko dito yung last minute na, tapos ang dami-dami na nakapark, tapos ayokong pumasok dito sa parking lot kasi nga yun, matatagalan akong lumabas. So mag-wala naman din akong lakad, pero syempre gusto ko yung nasa bahay na kagad kami kasi usually kapag lumalabas si Bella galing school, gutom na siya, so gusto na niyang kumain, lagi na siyang I'm hungry. Alam mo yun, typical na estudyante, di ba tayo nun? Pagkakalabas ng school, gutom. Yun ko nga baka anong meron, nakakagutom talaga yung mag-aral. Well, actually, sila naman kasi dito after nung mga subjects nila, meron silang mga special subject which is library or PE. Sa PE nila specials lang. So PE and then sports, something like that, art, music. So in the latter part na yun ng araw nila. So nag-start sila ng 9 o'clock
pero kailangan nasa school ka na ng 8 sila ng 8:45 kasi libre yung breakfast nila. Pero hindi siya nagbe-breakfast dito. Pinapakain ko na siya sa bahay kasi yung mga breakfast dito hindi niya type kasi American breakfast. Masanay pa rin siya yung Filipino breakfast. And, minsan rice or bread or porridge ganyan or cereals, and then 8:45 nag-open yung gate nila, and then nasa student yung kung gusto mag-breakfast, meron silang cafeteria. Excuse me. And then 9 o'clock mag-ring yung bell, and then start na ng class nila. And then ayun, meron din siyang lunch, pinapagbaon ko din siya ng lunch kasi ayaw daw niya kasi yung pagkain, mga pizza, mga burritos, mga tacos. Hindi niya yung type kasi syempre hindi siya nasanay sa ganon. So rice is life pa rin sa kanya. So pinagbabaon ko siya ng rice at saka ng ulam, ganyan-ganyan. Yun, may kasama din siyang dessert, ganyan, yung mga candies or sometimes fruits, ganyan, fruits. Kasi gusto naman niya ng grapes, ang mga strawberries. Kasi nga, minsan tinatanong ko sa kanya kung gusto ba niyang palitan yung baon niya, kasi baka inisip ko baka nabubuli siya kasi lagi siya naka-rice. Sabi naman niya hindi kasi sabi nga niya ginagaya pa nga daw siya ng mga classmate niya kasi nagbabaon din daw ng rice, ganyan. Kasi mababait naman daw yung mga classmate niya, tsaka friend daw niya lahat ng yung the whole class. Kaya yun, wala namang, thank God, wala naman nambubuli sa kanya kasi may napanood nga kami dun sa YouTube na gusto niyang show na yung Filipino na bata is nagbaon siya ng rice with adobo. So binuli-buli siya, tinapon yung lunchbox niya. So tinanong ko siya that time kung nangyayari ba sa kanya yun or may gumagawa sa kanya noon. Sabi niya wala naman daw kasi friendly naman daw ng mga classmates niya. At saka luckily yung advisor niya is Asian. I think she's Filipino kasi Recto yung last name niya, pero I'm not sure, pero ayun, thankfully okay yung class nila, na hindi naman siya nakakaranas ng bullying. So yun na yung pinagpapasalamat ko. So yun, malakas lang siya kumain, as in talagang lagi siya naka-rice. Pag umuwi nagra-rice pa rin siya, pero talagang slim talaga yung katawan niya, siguro dahil namana siya sa akin nung bata kasi ako, super payat ko din, saka yung daddy niya ngayon na lang talaga, nung nag-college na lang talaga lumaki, alam mo yun. So hanggang ngayon. So yun, yun yung experience niya. Madali naman siya naka-adapt sa school. Ganun siguro talaga yung mga bata, mabilis silang mag-adapt kahit nasa anong country sila. Thankfully, yun nga, sinanay naman talaga namin siya na kausapin siya ng English para nga in preparation na magpunta kami dito. So hindi siya nahirapan doon, saka hindi na siya nag special class para sa mga hindi speaking English speaking country. So usually daw sa ibang state, yung mga hindi talaga Americans, meron silang special class tuwing after class ng mga English, something like that. So thankfully hindi na siya nag-undergo ng ganon. Yeah, yun naman, okay naman siya. Ayaw na nga niya lumipat ng ibang school kasi gusto daw niya tong school niya. Yun, adjusted siya and masaya siya sa school niya. Pero we're still looking for na mag-apply sa mga magnet or charter na school, which is public din siya, pero parang above average naman yung mga classmate niya, or public din siya, so free din siya. May additional pala, meron siyang additional na little amount, pero hindi naman ganun kamahal. Pero at least iba yung environment, iba yung mga bata na makakasalamuhan ng anak nyo, tsaka iba din yung level ng education. So but usually kasi marami din naman ditong sa public, parang hindi big deal sa kanila dito kung public or private, kasi dito sa school niya mga, alam mo yun, ang gaganda ng mga sasakyan, mga as in talaga mga luxury car. So yung kahit may yaman, hindi sila after dun sa kung private man or hindi, kasi same education rin lang naman ang
ang curriculum siguro, gano'n. Kasi kapag nakaka-receive ako ng email, yung curriculum ng dito, Clark County kami. So, sa buong county, ganun siguro yung curriculum nila. So, and yung mga grades naman niya, matataas. Natuwa kami kasi na-maintain naman niya yung kung ano yung grades din niya sa Philippines. Kasi doon sa Philippines, parang ano siya, gamay niya kasi syempre meron din siya yung mga maraming teachers kasi doon. Dito parang yung advisor nila, lahat siya na yung subject. So doon lang sa specials nagkakaiba yung teacher sa library, sa PE, ganyan. But the bottom part is masaya siya, okay yung mga grades niya, so masaya na rin kami. Yun lang. So yeah, so naubos na yung oras, punta na ako niyan sa gate, lalabas na sila. So see you later. How's your day? Good. Good. I wish there was art today. What is it today? Sports. Okay. Ito na ang adobo. Konti lang yung laman kasi natira lang siya sa ano. Dapat isasama namin siya sa hilaga, pero adobo ko na lang. So, yan. May egg and potato. And then rice. Ininit ko na, pero nagluto na ako kanina umaga. So, yan. Rice is life. Yummy. Yummy? So yummy. No. You're welcome. Yummy. For me is with, Kimchi. of course, my favorite, kimchi. Kamsamida. Mommy, Waka waka. of course, egg and chicken and rice and adobo sauce and adobo chicken. Oh, this is baboy. Babi. I'm Bobby. Okay.
So, palagi ako may kimchi or pag sa Pilipinas naman is atsara ni mother. Pero ito, tinry ko lang. Nabili ko sa 168. Pero hindi siya masarap. Mas gusto ko yung other brand. Parang hilaw. Parang alam mo, hindi pa masyadong fermented. So, next, pag naubos ko to, doon na lang ulit ako bibili sa isang Asian store. Pero sabi nila mas masarap daw yung kimchi sa Costco. Pero hindi ko na try. Mami. I'm blowing. This is my first meal. Huh? First meal. It's my second meal. I try this. Spanish sardines. Huh? Me. Oh. Sa side lang. So, lang nung may maalat. Okay. So, why every time you finish school, you're always hungry? Yeah. Why? Because I don't have time to eat at lunch. you have limited time. Huh? You have limited time in school. What do you mean? Limited, not a lot of time. Uh-huh. So that's why my classmates That's why you need to eat fast. no, I do. You do? Yeah. You do? Yeah. What's the subject before lunch? Reading. No, writing. So you're good in writing? Yeah. I'm almost done. It's good with kimchi. So you watch him. Nikki, Dicky, Ricky, Don. Episode Nikki, Ricky, Dicky, and Don. At 60. 16? Yeah. Okay. So that's it. Finish na yung lunch. Si Bella kumakain pa. Ito ko, nagdi-dessert na with my favorite yogurt. Zero sugars, zero no artificial sweeteners, zero fat. That's it. Thank you for watching, guys. Bye.